So may pa-hair coloring tips na naman tayo ulit. So bakit nga ba madalas hindi natin na-achieve ang ating desired hair color? At bakit nga ba madalas ang mga nakikita nating mga shades sa hair color chart ay iba na ang nagiging result at hindi na-achieve target na hair color once i-apply na natin to sa human hair? For example, itong copper hair ng aming client ay hindi namin ginamitan ng iisang shade lang na makikita sa hair color chart. Dahil talagang inalam namin ang tamang mixture para sa gantong shade ng copper. Ginamitan namin to ng 3 shades at minix para makuha ang tamang timpla sa gantong shade. Pag-discover ng color guys, hindi ito basta-basta. Hindi ma-achieve sa isang timplahan lang. Dahil nga sa dinami-dami ng shades at numbers sa hair color chart, mahirap ito kabisaduhin isa-isa. Dahil itong iba't ibang hair color na nakikita nyo sa mga uploads ko guys, hindi po ito tsambahan at matagal na panahon po ang ginugol namin para ma-perfect ang gantong iba't ibang shades. Sa halos lahat na nga ng hair colorant na pwede namin i-mix ay pinaghahalo na namin para maging ready kami sa mga ipapakitang hair color inspo ng aming mga kliyente. Dahil paminsan-minsan nga ay iba't ibang trend ang hair color na lumalabas. Mga time na super in demand sa amin ng mga shades ng red, minsan mga copper at minsan mga milk tea ash. So ayun guys, iba't ibang trending. Dahil madalas nga ang mga client ay sumusunod lang or nakikiuso sa mga hair color trends. So bilang hair color artist, dapat ready ka at may stocks ka ng mga nafe-feel mo na magiging trend na hair color. Yan na rin ang magiging market mo at magiging challenge para balik-balikan tayo ng ating mga client. So ayun lang guys, have a great hair color to everyone.